Napatakip ako sa aking bibig dahil sa takot at kabang nararamdaman ko. Nakarinig ako ng mga yabag ng paa sa labas ng kwarto ko. Nandito na sila sa loob ng apartment ko. Sa sobrang takot na nararamdaman ko, wala na akong ibang nagawa kung hindi ang maiyak. Hanggat maaari pinipigilan ko lumikha ng ingay upang hindi nila malaman na nandito lang ako sa kwarto. Napansin ko na may pumihit ng pintuan ng kwarto ko kaya't ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Nagdadasal na may dadating na tulong o sana'y panaginip lamang ang lahat. No, please! No! Agad ako nagsisigaw na may humawak sa balikat ko. Pilit kong tinatanggal iyon at tinatabig ang kamay niya. Natatakot ako na baka may gawin siya sa akin na hindi ka nais-nais. Hey, it's me. Napatigil ako sa pagwawala ko nang marinig ko ang boses niya. Iminulat kong aking mga mata at agad na bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Oliver. Bukas na rin ang ilaw ng kwarto. Napatulala ako at tumagulhol nang mapagtanto na hindi masasamang loob ang nagtatangkang pumasok sa bahay ko. Niyakap ko si Oliver at lalong naiyak ng malakas. Ano nangyari sa iyo, Vienna? Akala ko kanina ay walang tao o kaya naman tulog ka na kaya iniiwasan namin gumawa ng ingay. Humiwalay ako sa pagkakayakap ko kay Oliver. Pinahid naman ni Oliver ang mga luhang dumadaloy sa aking pisngi. Akala ko kasi may masasamang loob na papasok sa apartment ko. Natakot ako. Buti na lang at nagawa ko makapagsalita ng maayos kahit na humihikbi ako. Ang dami ko kasing naririnig ngayon ng masasamang balita kaya inuunahan ako ng takot. Tinatawagan kita kanina kasi nga akala ko magnanakaw nga ngunit di ka naman sumasagot. Sunod-sunod kong pagsasalita. Gustuin ko mampigilin ang mga luha ko ay hindi ko magawa para akong hindi nakahinga ng maayos. Kanina at ngayon lamang nailabas ang lahat ng takot na nararamdaman ko. Sorry, nakasilent ang phone ko kanina kaya't hindi ko masagot. Isa pa hindi ko sinabi na pupunta ako dahil gusto ko to surpresahin kaya lang mukha ako na surpresa mo sa reaksyon mo. Napakamot siya sa kanyang batok. Halatang nahihiya sa nangyari. I'm sorry, I didn't mean to scare you. Hindi ako nagsalita at hinayaan lamang na kumalma ang pakiramdam ko. May nagmura kanina. Sabi ko pa sa kanya. Napakurap-kurap si Oliver sa sinabi ko bago natawa. Yung landlord niyo yun, nahulog kasi yung mga susi kaya napamura siya. Natatawang sabi nito sa akin. Huminga ako ng malalim. Hindi ko talaga alam kung dapat ko bang ikatuwa ang nangyari o hindi. Bakit kasama mo ang landlord ko? Naguguluhan pa ako sa mga nangyayari. Pero ang mahalaga ay hindi masamang loob ang nagtangkang pumasok sa bahay ko. Naiwan ko kasi yung susi ko para dito sa apartment mo. Doon sa isa kong bag. Huli na nung mapagtanto ko kaya magpapatulong sana ako sa landlady mo. Kaya lang wala daw ito ngayon dito. Kaya yung landlord mo na lang sumama sa akin. Sa dami ng susi ay natagalan kaming mahanap kung alin ba doon ang susi ng kwarto mo. Yung landlady mo raw kasi ang nakakaalam eh. Sorry kung inakala mo akit bahay kami. Halatang natatawa siya habang nagkukwento. Hindi ko tuloy malaman kung mainis ba ako sa kanya o matutuwa. Sana'y sinabihan mo na lang ako para pinagbuksan na kita ng pintuan. Halata sa boses ko ang pagkainis. Masaya man ako na naririto siya ay hindi pa rin mayaalis na kinabahan ako sa nangyari. Lalo na't may mga lalaking sumusunod sa akin kanina. Eh di, hindi na surprise sa nangyari. Natatawang sabi niya bago halikan ng noo ko. I'm sorry, okay? I didn't expect it to turn out like that. Tumango na lang ako sa kanya. Ano pa nga ba? Wala na rin naman ako magagawa. Mabuti na lang at hindi ko natawagan si Briggs o kahit na sino pa. At baka nakulong na itong si Oliver dahil sa sorpresa niya. Kumain ka na ba? I brought dinner. Ininuso niya yung mga dala niyang pagkain na nakapatong sa maliit na lamesa sa loob ng kwarto ko. Umiling ako dahil hindi pa naman ako talagang kumakain ng hapunan. Sa sobrang dami ko iniisip ay hindi ko na iyon naalala pa. Sinabi sa akin ni Oliver na magpapalipas siya ng gabi dito at bukas na ng hapon uuwi sa Quezon City. Gusto niya raw kasi ako makasama dahil ang tagal na simula nung huli kami magkita. Magkasama kami ni Oliver hanggang linggo. Umalis lang siya ng apartment ko ay mga bandang 4:00 ng hapon dahil baka raw maipit siya sa traffic kapag nagpagabi pa siya. Hinayaan ko na lang naman. Lunes na naman at kailangan ko na pumasok. Hindi na ulit ako nakaramdam ng masyadong takot kagabi. Mukhang nadalang talaga ako sa mga nangyari noong Sabado kaya pati mga bagay na hindi ko dapat katakutan ay kinatatakutan ko.
Binati ako ng mga guards at binati ko rin naman sila. Pumunta na ako sa elevator at naghintay lamang na may bumukas upang makasakay. May 3 ako nakasabay. Sa iba't ibang floor kami bababa. Yung isa ay sa 5th floor at yung 2 naman ay sa 25th floor. Nasa likod lang ako at naghihintay na makarating sa floor ko. Napansin ko na patingin-tingin sa akin yung 2 babae sa harapan ko. Sila yung bababa sa 25th floor. Mukhang sa admin or sa accounting department ata sila. Nagtuturuan sila habang nakatingin sa akin. Mukhang may pinagtatalunan sa kung anong bagay. Napakunot ang noo ko dahil alam ko na akong pinag-uusapan nila. Tumikim yung isa. Ako naman ay nag-iwas ng tingin. Nagkukunwari na hindi napapansin ang kadudadudang kilos nila at pagtingin sa direksyon ko. Maya-maya pa'y humarap sa akin yung isang babae. Sa tingin ko ay mas bata siya sa akin ng ilang taon. Baka fresh graduate. Hello po. Kayo po si Miss Viana Miranda, hindi po ba? Kayo po yung bagong head broker? Tumungo ako sa tinanong nila. Nagkatinginan sila bago sumenyas yung isa na sabihin na kung anong sasabihin sa akin. Tumigil ang elevator at lumabas yung isang sakay ng elevator. Naiwan na kaming 3 dito. Huminga ng malalim yung isang babae bago muling tumingin sa akin at magtanong. May itatanong lang po sana kami pero huwag po sana kayo magagalit. Napangiti ako sa sinabi niya. Bakit naman ako magagalit? Mukha bang mainit ang ulo ko mataray sa kanila? As long as hindi naman kainit-init ng ulo ang sasabihin nila, ay hindi ako magagalit sa kanila. Ano ba yun? Bakit naman ako magagalit? Natatawang tanong ko sa kanila. Huminga ng malalim yung isang kasama ng babaeng nakikipag-usap sa akin at siya na nagsalita. Girlfriend po ba kayo ni Mr. Villante? Kasabay ng pagkakarinig ko ng mga salitang iyon ay ang pagkawala ng ngiti ko. Tumaas ang isang kilay dahil doon. Girlfriend? Ako? Saan niyo naman narinig yan? Pilit akong umiti sa kanila. Baka matakot sila kapag napansin nilang napakunot na ang noo ko dahil sa narinig kong tanong nila kanina. Yun po kasang naririnig namin sa mga senior namin sa taas. Na kayo daw po ang girlfriend ni sir. Lagi daw po kasi kayo magkasamang dalawa. At iba daw po ang trato sa inyo ni sir. Gusto lang po namin makasigurado. Lagi naman po kayo ni sir. Nagtulakan pa silang dalawa na para bang kinikilig sila sa amin. Kulang na lang, putukin ko ang kahibangan nilang dalawa dahil mali naman ang iniisip nila sa amin. Wala kaming relasyon ni Briggs. I see. Tumawa-tawa pa ako bago mapansin na nasa 20th floor na pala ang elevator. Umakbang na ako ngunit bago ako tuluyang lumabas ay mula akong tumingin sa kanila at ngumiti. Wala kaming relasyon ni Mr. Villante. Kindly tell your senior that. And please, tell them to stop spreading false news that they cannot provide any support or adequate proof. Matamis akong ngumiti sa kanila bago naglakad papasok ng aming department at diretso sa aming opisina. Marahas kong inayos ang sumasabog na buhok sa aking mukha dahil sa maagang pangit na balitang sumalubong sa akin. Malaman ko lang kung sino ang chismos ang nagpapakalat nito ay makakatikim siya ng masasakit na salita sa akin. Nang makapasok na ako sa opisina ay naabutan ko na para bang may iyak na sa binis habang pinapakalma naman siya ni Chad. Pilit na ngumiti sa akin si Chad nang makita niya ako. Ako naman ay nagtataka sa kung ano nangyari sa kanila. Good morning. Anong meron? Ang aga-agay parang problemado agad kayo ah. Lumapit ako sa kanila matapos ko maipatong ang aking bag sa table ko. Umiiyak na nga sa binis. Kasi may problema yung isa kong shipment. Nagpunta na si Kuya Louie kay sir para ipalam yun sa kanya. Umaya lang patatawag na rin ako. Hindi ako handang mapagalitan ni sir. Umiiyak na sabi ni Venice. Napatingin ako kay Chad para sana itanong kung ano bang problema ngunit nagkabit balikat lamang ito habang pinatatahan si Venice. Ano bang nangyari? Mahinahong tanong ko sa kanya. Kasi pumasok ako rito nung Sabado. Inilodge ko yung isang shipment. Late kasi yung documents na naipadala sa akin. Kung hindi ko pa siya mailalodge ng Sabado, ma-abandon na siya by Sunday. Pagpapaliwanag na Venice. Nailodge mo naman ata. Pagtatanong ni Chad. Oo, nailodge ko. Kaya lang kanina kasi pagpasok ko, inaayos na siya ni na Kuya Louie para raw ma-file na ngayon. Habang inaayos nila may napansin sila. Mali daw yung isang HS code na nailagay ko dun sa isang item. Nang i-check ko, iba nga. Mali yung naklik ko. Napatakip sa kanyang mukha sa Venice. Hindi ko pala napansin kasi tama naman yung computation. Tumugma naman. Hindi ko napansin na ibang HS code pa lang na ilagay ko.
Natataranta na kasi ako nung Sabado kasi baka ma-abandon eh. Tapos, mas malaking problema pa pala ang dadatnan ko ngayon. Bakit ba late na ibigay sa yung shipping documents? Wala bang advance documents? Pagtatanong ko, pinapakalma pa rin siya. Wala nga eh. Ewan ko ba dyan sa supply chain specialist na sir? Hindi agad na binigay sa akin mga dokumento. Akala ata ganun kadali magabol kapag nag-abandon. Pagrereklamo ni Venice bago siya bumalik sa pag-iyak dahil sa pagkakamali niya. Hindi ko alam kung ano dapat sabihin sa kanya. Gusto kong mampagaanin ang kanyang nararamdaman ngayon ay alam kong walang makakapagpagaan nito. Tumunog ang telepono ni Venice kaya nagulat siya. Lalo siyang naiyak dahil inaasahan niya na tawag na ito mula sa opisina ni Briggs. Sinagot niya ito at tumangutang-ulang. Nang maibaba niya ang tawag ay tumingin siya sa amin. Pinapatawag na ako ng opisina ni sir. Napahawak siya sa kamay ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng mga ito. Yana, samahan mo naman ako. Mas kakalma ako knowing na may kasama ko roon. Sinabi ko sa kanya na i-check ko muna ang mga shipments ko. Nang wala pa naman dumarating dito at wala namang urgent ay pumayag ako sumama sa kanya. Sabay kami dumating sa opisina ni sir. Kumatok sa Venice at pareho kami pumasok sa loob. Nagulat pa si Briggs na makita ako. Bakit nandito si Miss Miranda? That's fine, attorney. Sabi ni Briggs kay Attorney Bautista. Bakit nandito ang lawyer ng kumpanya? Ganun na ba kagrabe ang nangyayari? Louie told me everything. You misclassified one item in one of our shipments, Miss Evangelista. Pauna mga salita ni Attorney Bautista kay Venice. Napatingin ako kay Venice. Halata naman na kinakabahan siya. I checked the entry at ang nakalagay nga rito na description ay iba sa kung anong description ang dapat at ang nakalagay sa bill of lading. Dagdag pa ni Attorney Bautista. Alam ko po, hindi ko po sinapansin agad dahil sa taranta na baka maabandon na ang shipment kapag hindi ko agad na ilodge. Napahawak sa Venice sa kamay ko dahil sa kabasigurong nararamdaman. That's not an excuse. Kapag tinanong tayo ni Customs, ano sasabihin natin? Na nataranta ka? Tumataas na ang tono ng pananalita ni attorney. Hindi ko masasabing kinakampihan ko sa Venice dahil alam ko naman na mali siya pero sa tingin ko ay hindi rin naman tamang ganito pa ang sabihin nila rito. Hindi naman maireresolba ang problema kung ganito ang mga sasabihin nila kay Venice eh. Sir, excuse me, but can I see the documents po? Hindi ako magmamarunong pero baka lang may maitulong ko sa problema nila. Masyado na rin ako maraming naranasan na problema noon sa dati kong trabaho na nalusutan naman namin. Baka magamit ko mga iyon sa problema ngayon. Pumayag si Sir kaya't kinuha ko yung dokumento sa may lamesa niya. Pinag-aralan ko muna iyon habang nag-uusap-usap sila. Si attorney pa rin ang nagsasalita. Si Sir ay tahimik lamang na nakikinig sa pagpapalitan ng salita ni na attorney at Venice. I don't think this is considered as misclassification. Napatingin silang lahat sa akin. Pati si Briggs na parang walang pakaalam sa nangyayaring pagtatalo ng dalawa ay napatingin din sa akin. Anong rate of duty ba dapat ito? Tumingin ako kay Venice upang makakuha ng sagot. 15%. Sagot sa akin ni Venice. 15% din naman ang rate of duty niya rito. Iba lang ang naging tariff heading, pero same rate of duty naman. Masasabi mo lang na misclassification ito kung bumaba ang rate of duty kumpara sa dati niyang mataas na rate of duty. Hindi ka naman magpa-penalty dito dahil wala namang difference sa duty as found at duty as declared. Naalala ko na nagkaganito rin ako dati. Sinabihan lang ako na mag-iingat na lang din. Pero dahil pareho naman ng rate of duty ay wala ako nakuhang penalty. Still, trabaho niyo iyan. Alam niyo naman ang kalakaran sa profession niyo. That's not an excuse. Attorney, alam ko naman po pinupunto niyo. But in our profession, mistake is inevitable. But we should minimize it. Ganun pa man, ang mga ganitong pagkakamali hindi may iwasan. Hindi naman sa sinasabi ko na tama si Venice dahil alam ko na mali pa rin ipasok niya sa ibang tariff heading ang item na ito. Pero kung sisisihin niyo lang siya sa pagkakamali niya, sa tingin ko hindi pa rin ito makakatulong makaresolba ng problema. Pinilit kong huminahon kahit na gusto ko nang makipagsagutan. Ako ay hindi ganoon kagaling sa ibang batas, kaya hindi ko siya lalabanan doon pero sa batas ng propesyon namin ay makikipag-away talaga ako lalo na't alam kong tama ako. Attorney Bautista, pumunta na lang kayo sa BOC. Just in case magka-problema. Isama niyo na si Venice para kung kakailanganin ng presensya niya, ay nandoon na siya. Balitaan niyo agad ako sa maaaring mangyari. The company car is waiting outside the building. Yes, it.
Hindi na nakapagsalita pa si Attorney Bautista na magsalita na si Briggs. Maging ako ay natahimik na rin. Kailangan kong kumalma. I need to remind myself that it's not my shipment. Ganoon pa man ay hindi ko rin naman kayang palagpasin na parang isisisi na lang nila lahat kay Venice, kung saan ay maaaring maiwasan kung may advance documents na ibinigay sa kanya bago dumating ang mismong shipment at hindi yung isang araw na lang ay maa-abandon na. Nagpaalam na si Attorney Bautista at ganoon din kami. Kukunin lang daw na Venice sa mga gamit niya at sasama na siya sa attorney. Palabas na ako ng opisina ni Sir nang may maalala ko. Kailangan ko ba sabihin sa kanya nangyari noong Sabado? Hindi naman ako sigurado kung konektado ba iyon sa mga kalaban ni Sir na tinutukoy niya. Venice, Vienna, stay here. I need to discuss something with you. Hindi ko na naipagpatuloy ang pagpapaalam kay Venice dahil sa sinabi na iyo ni Briggs. Ngumiti ako kay Venice at sinabi na mauna na siya. Tumango naman siya sa akin at nagpasalamat. Muli ako pumasok sa opisina ni Sir upang makapag-usap kami sa kung anumang bagay ang kailangan namin pag-usapan. Siya na muna ang magsasalita. Saka ko na i-open up yung nangyari noong Sabado. Tumayo lamang ako roon sa may tapat ng kanyang lamesa. Tumingin siya sa akin at napailing dahil ata sa distansyang meron ako sa kanya. Have a seat. Nagtaka ako na sa couch na nasa loob ng opisina niya ang itinuro niya, imbis na yung upuan sa may gilid ng kanyang lamesa. Tumango na lang ako at naupo sa couch. Napunta lamang kay Briggs ang aking atensyon nang tumayo siya sa kanyang office chair at maglakad patungo sa tapat na couch ng inuupuan ko. Sumandal siya at tumikwatro ito. May nangyari bang hindi maganda sa iyo noong Sabado? Nabigla ako sa kanyang sinabi. Alam niya ba nangyari sa akin noong Sabado? Sir? Nagugulo ang tanong ko sa kanya, kaya lang, paano niya naman iyon malalaman? Wala naman ako ibang pinagsabihan unless pinapasundan niya rin ako. Kagaya na inaasahan ko, ako ang nasundan ng mga taong naglagay sa iyo ng tracker. But it turns out, may backup plan sila. Iniisip ko na baka may mga taong sumunod pa rin sa iyo dahil iniisip nila na maaaring mapansin mo ang tracker at tanggalin iyon. Pagpapaliwanag ni Briggs. Sumeryoso ang kanyang expression. Halatang gusto niya makasigurado na walang nangyaring masama sa akin noong Sabado, which I appreciate. Pinag-iisipan ko pa kung sasabihin ko bang may mga sumusunod sa akin mga lalaki noong Sabado. Kaya lang ay hindi ako sigurado kung konektado ba iyon sa kanila, pero ang sabi niya i-report ko sa kanya ang lahat-lahat ng kahinahinala. Ang totoo niyan, noong Sabado ay may mga lalaking sumusunod sa akin. Nakatakas naman ako sa kanila. Hindi ko alam kung masasamang loob ba sila o mga tauhan sila ng mga tao naglagay sa akin ng tracker. Napayuko ako. Tama lang naman na sabihin ko ito sa kanya, hindi ba? Hindi nagsalita si Briggs at para bang may malalim na iniisip. Tumingin siya sa akin at ako naman ay napapayuko lang sa tuwing ginagawa niya iyon. May isa pa akong gusto sabihin sa kanya, ngunit sa tingin ko hindi naman iyon importante. Ako nilang siguro ang magpapatahimik sa mga chismosang gumagawa ng kwento tungkol sa relasyong meron ako kay Briggs. Bumuntong hininga si Briggs kaya't natigil ako sa pag-iisip ng kung ano-ano. I actually have 2 offers to you in regards to your safety, Vienna. Anya. Ano po yun, sir? Una, ililipat ka ng bahay. Much better if your boyfriend will agree to stay with you. Given your circumstances, I guess he'll agree with it. Saad ni Briggs. Ngumiti lang naman ako sa kanya habang inaayos pa rin ang pag-upo ko. Second, my men will guard you 24/7. Alam ko na maaaring tanggihan mo ito pero sa tingin ko, the second option will give us less hassle, both for you and your boyfriend. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Sa tingin ko naman ay magiging maayos ang lagay ko kung mga tauhan ni Briggs sa magbabantay sa akin. Sa tingin ko rin kasi hindi ko masasabi kay Oliver ang lahat ng nangyayari sa akin. Isa pa, ang layo ng trabaho niya kung sa akin siya titira. Kaya lang magiging komportable kaya ako kapag may umaaligid sa akin kahit na para naman iyon sa kaligtasan ko. Can you give me time to decide, sir? May isang buong araw pa naman po ako para mag-isip. Sagot ko sa kanya. Iginilid niya ang ulo bago dinilaan ang kanyang labi. Namula tuloy ito lalo dahil sa ginawa niya. That won't work. Paalis ako mamayang tanghali, Vienna. As much as possible, I need your answer now. Hindi naman siguro mahirap ang pagpipilian mo para mahirapan ka. Hindi ko tatanggapin kung iniisip mong tumanggi sa iniisip ko. It is your safety we're talking about. Seryosong sambit niya. Inayos ko naman ang buhok ko na lumaglag sa aking mukha habang nag-iisip. Ano bang mas magandang option? Mas maging komportable ako sa una dahil sa Oliver naman ang makakasama ko. Kaya lang kapag sinabi ko ang lahat ng ito kay Oliver, paniwalaan niya kaya? Isa pa ang hassle para sa kanya dahil malayo ang trabaho niya.
I actually have a third option, but I don't think it's a good one. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Nakita ko na nilalaro niya ang kanyang labi habang iwas ang tingin sa akin. God damn it. Why does he need to play with his dumb lips? And why am I affected? Shit. Ano yun, sir? Tumingin siya sa akin. The way he turns his eyes on my direction is so damn sexy. I'm not going to lie. He's making me a dumb sinner. I need to remind myself that I have Oliver. It's not a good idea, so I'm not going to mention it. Anyway, your choice? Napanguso ako dahil sa sinabi niyang iyon. E di sana hindi niyan lang binanggit na may third option para hindi ko na iniisip kung ano iyon. Paasa naman. Okay na ako sa pangalawa. Saan palang punta niyo, sir? Wala. Gusto ko lang itanong. Baka sakaling makahingi ako ng pasalubong. Char. Italy. Matipid niyang sagot. Namilog naman ang aking bibig dahil sa paghanga. Sana all, pa-Italy lang. Anong gagawin niyo doon, sir? Isa pa, ilang araw kayo mawawala. Ang dami kong tanong. Iniisip ko kasi kung matatagalan siya, sinong pipirma ng mga entry at mga dokumento na siya lang ang maaaring pumirma, di ba? Napangisi siya sa itinanong ko. Ang dami mong tanong, Miss Miranda. Gusto mo sumama ka na lang? Nabilaukan ako muli sa hindi niya inaasahang sagot sa mga katanungan ko. Itinukom ko na lang ang labi ko. Aba, kung pwedeng sumamay, bakit hindi? Gusto ko kayo mag-travel. Si sir naman, gusto ko lang naman malaman kung sinong pipirma ng mga dokumento habang wala ka. Palusot ko. Yun naman din talaga ang rason ko. Hindi naman ako mawawala ng matagal. Nandito na rin ako bukas. Tumangutang muna lang ako. By the way, can you give me your phone? May kailangan lang akong gawin. Hindi ko man alam kung anong binabalak niya. Iniabot ko sa kanya aking cellphone. Nagtanong pa ako sa kanya kung anong ginagawa niya, ngunit hindi niya ako sinagot. Ibinalik niya sa akin iyon na may ngisi na naman sa kanyang mga labi. Nang wala na kami ibang pag-uusapan ay tumayo na ako at nagpaalam na nababalik na sa trabaho. Hinayaan lang naman niya ako. Pinihit ko na ang hawakan ng doorknob niya nang may maalala ko. Nalingon ko si sir at muling nagsalita. By the way, sir, thank you nga po pala sa pagtutreat niyo sa amin na Sabado. Ngumiti ako sa kanya bago tuluyan ang lumabas na opisina niya. Napahawa ako sa dibdib ko habang dali-daling naglalakad papunta sa elevator. Nagpasalamat lang naman ako. Bakit ako kinakabahan ng ganito? Sa buong maghapon na iyon ay sinubsob ko ang sarili ko sa pagtatrabaho. Kagaya ng sabi ni Briggs ay umalis siya, kaya sinabihan kami ni Becca na kung may papipirmahan ay magpapirma na dahil hanggang bukas daw wala si sir. At dahil wala naman akong shipment na dumarating ay wala akong papipirmahan. Sa hindi malaman dahilan nang marinig ko na nakaalis na si Briggs papuntang Italy, ay nalungkot ako. Parang biglang ang boring ng trabaho ko na hindi ko naman nararamdaman noon. Nakatulala lang ako sa bahagyang dumidilim na kaulapan ng Makati. Nag-overtime ako dahil tinapos ko yung pag-update ng files ko para bukas ay wala na ako masyadong gagawin kung hindi ang mag-abang kung may darating na ba akong shipments. Tinignan ko ang oras ko at nakitang 6:30 na pala ng hapon. Nag-ayos na ako ng gamit at nagbabalak na umuwi na. Wala na akong kasabay sa pag-uwi dahil kanina pa umuwi sina Chad at Benice. Solo ako nakasakay ngayon sa elevator at sa hindi malamang dahilan ay panay ang aking pagbuntong hininga. Hindi ko pala nalinaw kanina kay Briggs kung paano ang setup namin ng mga tauhan niya. Kung lagi ba silang nakasunod sa akin o magtatago sila sa malayo habang binabantayan ako. Ewan ko, sana pala na itanong ko. Oh well, sa ngayon ay gagawin ko na lang muna ang nakaugalian ko. Bye ma'am. Ngumiti ako kay Manong Guard na magpaalam siya sa akin. Nagpunta ako sa sakayan ng boss. Marami pa rin tao pero hindi nakagaya ng dami sa tuwing umuwi kami ng alas 5. May tumigil na bus pero kita ko na halos lumuwa na iyon sa sobrang daming sakay. Hindi muna ako nakipagsiksikan at naghintay ng mas maluwag na bus. Napatingin ako sa isang kotse nang tumigil iyon sa harapan ko. Napatingin naman ako sa paligid ko at wala na ako masyadong kasama dito dahil halos lahat ay nakipagsiksikan doon sa bus kanina. May lumabas na isang lalaki mula sa shotgun seat at magalang na yumuko sa akin. Binuksan niya ang pintuan ng passenger seat na siya na may kinagulat ko. Miss Viana. Iginiya niya ako papasok ng kotse ngunit hindi ako agad na pumasok roon. Hindi ko naman sila kilala. Naghahanda na akong tumakbo kung sakali masasamang loob na naman sila. Ngunit napatigil ako sa binabala ko nang humingi siya ng paumanhin. Apology ma'am. Kami po yung tauhan ni Mr. Beliante. Pagpapakilala nito. Napaawang ang aking labi dahil sa sinabi niya. Hindi ko naman inaasahan na may pakotse pa si Briggs.
Ang sabi niya lang ay may magbabantay sa akin. Nahihi akong umiti sa kanya at pumasok na sa loob ng kotse. Isinara niya naman ang pinto at muling pumasok sa loob ng kotse. Matapos niyang iayos ang kanyang pagkakaupo ay umandar na ito. Nakatingin lamang ako sa dumidilim ng kapaligiran ng Makati. Kung ano-ano ang tumatakbo sa aking isipan. Itinuon ko na lang muna ang aking ulo sa bintana ng kotse. Biglaan ako nakaramdam ng pagbigat ng aking mga mata. Tila ba inaantok. Nilalabanan ko iyon dahil ayoko matulog sa biyahe. Napatingin ako sa dalawang lalaking kasama ko rito sa sasakyan at napansin ko na pareho silang nakamask at ang isa pa ay tumitingin-tingin sa rearview mirror. Tinangka ko magsalita upang makuha ang kanilang atensyon ngunit huli na ang lahat. Nagdodoble ng aking paningin at dahan-dahan ang nilalamon ng antok. Hindi ko na iyon nalabanan pa at tuluyan na akong nawala ng malay. Nagkamalay na akong muli. Ganoon pa man ay tanging kadiliman lamang ang aking nakikita. Pakiramdam ko ay may takip ang aking mga mata. Tinangka ko rin magsalita ngunit tanging impit na pagsigaw lamang ang aking naririnig mula sa sarili ko. May busal din ang aking bibig. Sinubukan kong kumilos ngunit nakatali ang aking magkabilang kamay at ang aking mga paa. Gising na, boss. Nandito kami ngayon sa bahay ni na Guzman. Hindi naman namin alam kung saan dadalhin ito eh. Dapat ba sa bahay niyo na ito ay diniretso? Nakarinig ako na isang boss na lalaki. Agad akong kinilabutan at natakot. Akala ko ay iyong mga tauhan ni Briggs ang aking sinamahan. Nagkamali ba ako? Hindi ka na pupunta rito, boss? Anong gagawin namin sa kanya? Muli kong narinig na sabi ng isang lalaki. Bukod sa ilang tawanan sa hindi kalayuan sa akin at sa boss na lalaki ngayon na mukhang may kausap sa telepono, ay wala na akong iba pang narinig kung hindi ang mabilis na pagpintig ng aking puso. Natatakot ako. Papatayin ba nila ako? Anong dahilan nila sa pagdukot sa akin? Ang dami kong tanong na alam ko naman na walang magtatangkang magbigay sa akin ng kasagutan. Maganda, boss. Hindi na ako magtataka bakit ito ang girlfriend ng boss ng mga bilyante. Tumatawang sabi ng lalaki sa kausap niya. Bilyante? Kalaban ba sila ni na Briggs? Dinukot ba nila ako para sa impormasyon? Hindi. Narinig ko na sinabi niyang girlfriend ako. Oo naman, boss. Ito yung tinutukoy ng tao natin sa loob ng mga bilyante. Ito yung girlfriend. Sa lahat ng empleyado ay ito ang iba kong ituring ni Briggs eh. Hindi kami pwede magkamali. Isa pa, boss. Kung hindi ito, bakit bibigyan ng sariling bantay? Mabuti nga at naalertuhan agad tayo tungkol doon eh. Kung hindi, ay papalian na naman ang plano natin pagdukot sa babaeng ito. Tinangka kong pakalmahin ang sarili ko upang marinig ko ng maayos ang kanilang pinag-uusapan. Una, ang akala nila ay girlfriend ako ni Briggs. Pangalawa ay may tao sila sa loob ng kumpanya na nagbibigay ng hint sa kanila sa mga plano at balak ni na Briggs. Nasa Italy nga, sa Briggs Bilyante. Hihintayin pa ba natin siya dumating o dadispatchahin ko na itong girlfriend niya? Tapos ilalagay sa kahon ang lasog-lasog na katawan para iregalo kay Briggs. Tumatawa-tawang tanong na lalaki. Agad akong kinilabutan sa narinig. Iniisip ko pala maaari nilang gawin sa akin ay naiiyak na ako. Wala akong kalaban-laban sa sitwasyong mayroon ako ngayon. Gustuin ko man tumakas, ay paano? Nakatali ang mga paa at kamay ko. Pwede ba, boss? Iilan lang naman kami rito. Pwede ba namin magalaw? Paniguradong mawawasak si Briggs Bilyante kapag may ibang lalaking gumalaw dito sa girlfriend niya. Napasingap ako dahil sa panibagong narinig. May kutob ako sa maaari nilang gawin. Hindi ko na mapigilan ang humikbi. Tom, I feel so hopeless. Ganito pala kapag nadakip ka, no? Kapag alam mong wala kang magagawa kung hindi ang maghintay kung ano susunod na mangyayari sa'yo. Kung makakaligtas ka pa ba? At ang lamunin ng takot na nararamdaman mo. Sige boss, hintayin ka namin. Ikaw na muna ang tumikim bago kami. Humalakhak yung lalaki. Nakakapangilabot ang kanyang paghalakha kaya naramdaman ko agad ang takot. Are they planning to rape me? Base sa mga narinig ko ay ganoon nga ang binabalak nila bago nila ako patayin. Iniisip nila na akong girlfriend ni Briggs kahit wala naman kaming ganoong relasyon. Tinangka akong magsalita muli ngunit puro ungo lamang ang lumabas sa aking bibig dahil sa nakatakip sa aking bibig. Pinagtatawa na naman ako ng mga lalaki nandito dahil sa ginagawa ko. Naku, huwag kang malikot. Masusugatan ka lang. Mahigpit ang pagkakatali namin sa'yo. Isa pa kahit anong balakad mong sabihin ay hindi ka namin maintindihan dahil sa busal dyan sa bibig mo. Mag-relax ka lang, miss. Mamaya, dadalhin ka namin sa langit. Imbes na sundin ko ang kanyang sinabi, lalo kong tinangkang magsisigaw at magsalita. Hindi ako papayag na magawa nila ang gusto nila sa akin.
Hindi ako maghihintay na may magliligtas sa akin dahil alam ko imposible iyon. Walang nakakaalam ng kinaroroonan ko o kung ano ba nangyayari sa akin ngayon. Ang tanging makapagliligtas sa akin ay ang sarili ko. Nararamdaman ko ang hapdi sa aking palapulsuhan dahil sa taling kumikiskis sa balat ko. Ganoon din sa may bukong-bukong ko ngunit hindi ko na iyon masyadong ininda. Kailangan ko makaisip kung paano ako makakaalis dito. Kung sana lamang ay walang takip ang mga mata ko. Anong sabi ni boss? Pwede na ba? Naramdaman ko ang paghaplos na isang kamay sa aking balat na agad ko namang iniwasan. Gumalaw ako upang kahit papaano ay matanggal ang kamay niyang iyon. Psst! Mamaya, hintayin daw muna natin sa boss. Pupunta na siya. Kapag daw tipo niya, ay siya muna. Sabi ng isang lalaki bago pumalakpak na para bang na-excite siya sa gagawin nila mamaya. Mga walang hiya. Yun lamang ang magagawa ko ngayon, ang murahin sila sa isipan ko. Natahimik ang kapaligiran ko. Kung saan ay nakikita ko ang kapaligiran meron ako ngayon, malalaman ko kung may maaaring makatulong sa akin para makatakas. Patuloy sa pagpatak ang aking mga luha ngunit alam kong walang magagawa ang takot at pag-iyak ko lang. Kailangan ko mag-isip ng paraan o ng estratehiya upang makatakas dito kahit na mababa ang chance na makatakas nga ako. Tagal naman ni boss. Matapos ang matagal-tagal na katahimikan sa paligid ko ay may lalaki na namang nagsalita malapit sa akin. Kaya nga, gustong-gusto ko nang matikman to. Hinawakan niya ang baba ko kaya agad kong iniiwas ang aking mukha upang matabik ang kanyang kamay. Palaban! Sana ganyan siya mamaya. Hindi na ako makapaghintay. Nakarinig pa ako ng pagpalakpak dahil sa sobrang kasiyahan niya sa naisip niya. Ako naman ay panay ang pandidiri sa mga naririnig ko. Some people are really disgusting. Hindi naman siguro magagalit sa boss kapag tumikim ako kahit konti lang. Muli kong naramdaman ang kanyang kamay sa aking pisngi. Hindi na nagtagal ay naramdaman ko ang kanyang paghinga malapit sa aking muka. His face is already near mine. Sa sobrang inis ko at galit sa binabalak niyang gawin ay inuntog ko ang ulo ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong tinamaan basta may natamaan ako. Hindi ko lang sigurado kung ulo niya ba o mismong muka. Aba! Yung babae ito ah. Nakaramdam ako ng matinding hapdi sa aking pisngi nang malakas niya akong sampalin dahil sa ginawa ko. Ganoon pa man ay hindi ako nagsisising ginawa ko iyon sa kanya. Hilang hiya, hindi pa nga sapat ang ginawa ko sa kanila. Dapat sa kanila sinusunog.